Si Evo, isang kilalang mandirigma, at ang blonde na babae na anak niya ay naghanda para sa labanan laban sa mga asasin na dumating para kunin ang kanilang buhay. Ang mga asasin ay nandito para sa kanilang dalawa. Binalaan ni Evo ang anak niya na lumayo at manatili sa likod niya habang tinutukan niya ang kanyang malaking espada. Tumanggi ang dalaga at sinabi na hindi niya kayang isipin na iiwan ang kanyang ama na mag-isa laban sa mga asasin. Dahan-daang ipinaalam ni Evo sa kanya na may seryosong pangako siyang binitawan sa kanyang ina, na ipagtatanggol niya ang kanilang anak anuman ang kapalit, kahit pa ang sarili niyang buhay. Ang pangakong ito ay ginawa upang protektahan ang kanilang anak sakaling siya'y malagay sa panganib. Bagamat napakasakit para kay Evo na ilagay ang anak sa ganitong kalagayan, alam niyang ito lamang ang pagkakataon nilang mabuhay. Kasabay nito, nagpakawala ang mga asasin ng malakas at mabilis na bug zone ng malamulto na apoy na layuning wasakin si Evo at ang dalaga kung saan sila nakatayo. Alam ni Evo na kung hindi niya mapipigilan ang pagsabog na ito, wawasakin nito ang lahat sa malawak na lugar. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang malaking espada at naghanda para gamitin ang kanyang pinakamalakas na galaw, na tinatawag na Asterisk Verosa Slash. Ipinokus ni Evo ang lahat ng kanyang lakas sa paghiwa ng apoy gamit ang kanyang espada. Agad na nahati at nawala ang mga mala-espiritong apoy sa harap ng kanyang matalim na espada. Ang pag-atake ni Evo ay nagpatuloy at tuluyang nahati sa dalawa ang isa sa mga asasin, hinati ang katawan nito sa gitna. Gayunpaman, ang pangalawang asasin ay nagawang sakupin ang katawan at kapangyarihan ng kanyang patay na kasama bago pa man bumagsak ang mga piraso sa lupa. Dahil sa pagkakaroon ng mas maraming lakas, ang natitirang asasin ay naganyong isang nakakatakot na nilalang na may dalawang ulo, napapalibutan ng masamang mga aswang-lilang apoy. Agad na umatras ang blonde na babae, tila nawalan ng kumpiyansa nang makita niya ang nakakatakot na nilalang na kailangan harapin ng kanyang ama. Isang ethereal na palaso na kumikislap ng kapangyarihan ng spell ang nabuo. Pinakawalan niya ito, tinamaan ang puso ng halimaw, ngunit inabsorb lang ng nilalang ang mahiwagang palaso na parang wala lang nangyari. Si Evo at ang kanyang anak ay naghanda para sa susunod na yugto ng laban, tiyak na lalaban sila hanggang sa huling hininga kung kinakailangan. Ang halimaw ay nakatayo sa harap nila, parang nilalang mula sa bangungot, at handa silang atakehin. Habang nakatuon sa pagpatay, nakiusap si Evo, ang bihasang mandirigma, sa kanyang anak na si Neville na tumakbo papunta sa isang ligtas na lugar. Sinabi niya na ang mga apostoles ng Dark Guild ay masyadong makapangyarihan para labanan nilang mag-isa. Binalaan niya si Neville na kahit ano pang kakayahan niya ay walang silbi laban sa mga tusong kalaban na ito dahil immune sila sa lahat ng iyon. Pero bago pa man makapagprotesta si Neville, isa sa mga apostoles ay malakas na sinuntok ang lupa, na nagdulot ng mga seismic shockwave na nagpabasag sa lupa sa ilalim nila. Ginamit ng mga apostoles ang lakas ng impact para umarangkada papunta kay Evo ng sobrang bilis at naghatid ng isang malakas na suntok na nagpabagsak sa mandirigma sa kabilang bahagi ng labanan. Nawalan siya ng malay matapos bumangga sa isang malaking bato, at nagsimulang damyugo ang kanyang bibig dahil sa impact. Ama, sigaw ni Neville, ngunit walang reaksyon si Evo. Pinilit ni Evo ang kanyang anak na iwan siya at iligtas ang sarili habang may pagkakataon pa, kahit na siya'y labis na nasugatan. Nawasak ang malaking espada ni Evo, ngunit hindi nag-aksaya ng oras ang mga apostoles. Agad silang nagsanib para bumuo ng isang kakilakilabot na halimaw na may tatlong nakatalukbong na mukha, napapaligiran ng umaagos na asol na aura. Ang halimaw ay mas matangkad kaysa kay Neville at sa kanyang ama, at ang mga kamay nitong may matatalas na kuko ay kayang magpakawala ng naglalagablab na apoy. Napanood ni Neville nang may pagkagulat habang walang kalaban-laban si Evo, nakahandusay sa harap ng nakakatakot na halimaw. Alam niyang nasa huling mga minuto na sila, ngunit bigla niyang naisip na may isa pang desperadong hakbang na maaari niyang gawin. Nakiusap si Neville sa halimaw, sinabing kung ipagkakaloob nila ang buhay ng kanyang ama, buong puso niyang sasamahan sila sa kanilang paglalakbay. Tila nag-iisip ang mga maskara ng halimaw, habang nagbubulungan ang mga apostoles ng Dark Guild sa loob ng pangit na katawan ng kanilang pinagsamang anyo. Hinihintay ni Neville, halos hindi humihinga, umaasang mapansin nila ang kanyang alay at ililigtas ang buhay ni Evo. Ang tanging natira para kay Neville ay ialay ang sarili bilang sakripisyo at manalangin para sa himala, dahil handa siyang gawin ang lahat para mailigtas ang buhay ng kanyang mahal na ama.
Ngunit ang mga apostoles ay sumigaw ng mabagsik kay Neville at sa kanyang ama, ipinapakita na malinaw ang kanilang intensyon na patayin silang dalawa. Halos huminto ang tibok ng puso ni Neville nang marinig niya ang mga nakakatakot na sigaw ng mga ito, at tinanggap niyang ito na ang katapusan ng lahat. Ang halimaw ay nakatalikod na, handang ibigay ang huling suntok, nang bigla itong bumagsak sa lupa dahil sa isang napakalakas na puwersa na nagpaalog sa paligid. Natapon si Neville paatras dahil sa malalakas na hangin na nabuo mula sa impact. Nagulat si Neville nang makita ang isang napakalaking woolly mammoth na nakatayo sa harap niya matapos siyang muling magkamalay. Kitang-kita niya nakakatapos lang nitong wasakin ang mga apostoles ng Dark Guild. Hindi alam ni Neville kung dapat ba siyang makaramdam ng ginhawa o takot sa biglaang pagbabago ng pangyayari. Nang mas matitigan ni Neville ang nangyari, natuklasan niyang may maliit na bahay sa ibabaw ng mammoth, at nang tumingin pa siya ng mas malapitan, nakita niya ang isang immortal na Polaka na may suot na balabal at may hawak na baston. Siya pala ang nagpapakilos sa mammoth mula pa kanina. Ang pagkokak ng Polaka ay nagsilbing hudyat na tapos na ang banta. Tinanong ng Polaka ang kanyang mga kasamang naglalakbay kung paano nila lalapitin ang mga walang kalaban-labang tao. Sa ibabaw ng ulo ng Polaka ay may isang bahay na mas maliit pa, at sa loob ng bahay na iyon ay isang robot na aso na ang pangalan ay Wangay. Sinabi ni Wai sa Polaka na walang masamang balak ang mga tao sa kanila at nangangailangan lamang ang mga ito ng tulong. Nang tuluyan ng imulat ni Neville ang kanyang mga mata, napansin niyang nasa isang lugar siya na ganap na kakaiba sa kanya. Napapaligiran siya ng makabagong teknolohiya, ngunit wala siyang ideya kung saan siya dinala. Nasa gitna ng pagkalito si Neville habang pilit niyang iniisip kung nasaan ang kanyang ama. Baka dahil sa huling beses na nakita niya si Evo, ito ay malubhang nasugatan at wala ng malay. Kung hindi ka agad mabibigyan ng luna si Evo, maaaring mamatay siya dahil sa kanyang mga sugat. Litong-lito at balisa, nagmakaawa si Neville para humingi ng tulong. Umaasa siya na kung sino man ang nagligtas sa kanya mula sa mga apostoles ay magkakaroon din ng habag sa kanyang sugatang ama. Nasa bingit ng buhay at kamatayan si Evo, at kung hindi siya makakaligtas sa kakaibang lugar na ito, maiiwan si Neville ng mag-isa. Dahil sa labis na pagkataranta, mabilis na lumabas si Neville sa silid para hanapin ang kanyang ama. Ngunit sa sandaling sumigaw siya ng pangalan ni Evo, bigla itong lumitaw na tila wala ng sugat at kasing lakas pa rin ng dati. Tumayo siya roon, nakangiti at ipinapakita ang kanyang mga muscles sa ilalim ng sikat ng araw. Lubos na nagtaka si Neville sa hindi inaasahang pagbabago ng pangyayari. Huling nakita niya si Evo na duguan at halos mawalan ng malay dahil sa kanyang mga sugat. Ano kaya ang mga dahilan sa ganitong kamangha-manghang paggaling? Habang nag-uusap si Evo, si Lee, at ang Demon Queen malapit sa kanya, napansin ni Lee ang kahanga-hangang katawan ni Evo at pinuri ang kanyang determinasyon na manatiling fit kahit na tumatanda na siya. Binigyang diin ni Evo na mahalaga para sa isang mandirigma na maging handa sa pisikal na aspeto para magtagumpay sa laban. Hindi siya makapaniwala sa kultura ng mga mandirigma sa bagong mundo na ito, dahil labis itong kakaiba para sa kanya. Sa mismong sandaling iyon, biglang tumakbo si Wong Sai, ang robot na aso, papunta kay Lee para kunin ang atensyon ng kanyang amo. Gayunpaman, ang biglaang kaguluhan ay nakagambala sa Demon Queen, na patuloy na may hinanakit kay Wai dahil sa kanilang mga naunang hindi pagkakasunduan. Galit na galit itong tumugon sa pamamagitan ng pagtadyak sa aso at pagsigaw, nagtatanong kung bakit pinapasok ni Wai ang mga estrangherong ito sa kanilang tirahan. Nagpatira pa at umiiyak si Wangay nang harapin siya ng nakakatakot na Demon Queen. Sinubukan niyang ipaliwanag na ang mga tao ay nasa malaking panganib at nais lang niyang magpakita ng awa sa kanila. Ngunit hindi iyon tinanggap ng Demon Queen. Patuloy niyang sinisigawan ang kaawa-awang aso, na walang nagawa kundi umiyak at magmakaawa para sa kapatawaran. Samantala, labis namang nabigla si Lee sa matipunong katawan ni Evo. Hindi na siya makapaghintay na mahawakan ang bisig ng matapang na mandirigma at purihin ang kanyang toned na katawan. Lalo pang lumaki ang ego ni Evo dahil sa atensyon na natatanggap niya, kaya inalok niyang magpakita ng ilang pose para ipakita ang kanyang lakas. Pagkatapos noon, na-trigger niya ang kanyang ultimate 100% Battle Soul Burning Mode, at nagsimulang mapunit ang kanyang mga kasuotan, na nagbunyag ng mga muscle na sobrang naka-flex, na para bang ginagaya ang judo master na si Roshi.
Nagningning ang mga mata ni Lee na parang mga bituin habang namangha siya sa kamangha-manghang pagbabagong anyo ng matandang mandirigma. Masigasig siyang pumalakpak habang si Evo ay nagpakita ng iba't ibang stance na parang mga bodybuilder. Habang nangyayari ito, si Neville ay nakamasid sa lahat ng may litong ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi niya mapigil ang magtanong sa sarili kung sino ba ang mga kakaibang tao na ito at bakit ang dati niyang malubhang sugatang ama ay biglang nagpapalabas para sa kanila. Ang sitwasyon ay talagang kakaiba at nakakahiyang mapuntahan. Nang sa wakas mapansin ni Evo ang presensya ng kanyang anak, tinanggap niya na si Neville ay ganap ng gising. Sinabi niya na ginagawa niya lamang iyon upang mapasaya ang kanilang mga tagapagligtas at ipakita ang kanyang pasasalamat sa pagliligtas ng kanilang mga buhay. Ang Demon Queen ay humadlang sa pagitan ng ama at anak na babae ni Evo bago pa makapagsalita si Evo. Napakadirekta ng kanyang pahayag na dahil parehong mukhang maayos ang dalawa sa oras na ito, dapat na silang umalis agad. Ang tono ng Demonic Queen ay hindi nagpapahintulot ng anumang uri ng debate. Si Neville ay napaatras sa takot sa presensya ng isang napaka-autoritatibo at misteryosong tao. Naharap si Neville ng direkta ng Demon Queen na nagpabatid sa kanya na naitatag na niya ang kanyang kapangyarihan kay Lee. Isinubsob ng Demon Queen ang kanyang malaking dibdib sa harapan ng nakababatang Neville bilang paraan ng pagpapakita ng kanyang superioridad. Si Neville ay napaatras sa takot habang pinapanood ang kaakit-akit ngunit mapang-api na figure na may mapanghamong kilos. Sinabi niya na nandito siya unang-una bago pa siya dumating, ngunit mabilis na umaban si Lee at nakialam, hinawakan ang Demon Queen sa balikat at pinasunod siyang magpakita ng mas magalang. Sabi niya na hindi karaniwan sa kanila ang magkaroon ng bisita, kaya't tama lamang na magkaroon sila ng magalang na pag-uusap habang umiinom ng tsaa sa loob ng bahay. Bagaman patuloy siyang nagtatapon ng nakamamatay na tingin kay Neville, sa wakas ay sumuko ang Demon Queen. Sa loob, humingi ng tawad si Lee para sa napaka-basic na pagbibigay ng host at nag-alok ng tsaa bago idinagdag na ang kanilang isolated na tahanan ay wala masyadong maya-alok. Hinikayat niya ang mga manlalakbay na samantalahin ang mga inuming ibinigay. Nagtanong si Neville kung ang tsaa ay may kasamang miracle healing elixir na matagumpay na nakapagpagaling sa mga sugat ng kanyang ama. Hindi napigilan ni Lee ang pagtawa. Dahil alam niyang ang pahayag na iyon ay hyperbolic, walang anumang natatanging katangian ang tsaa sa sarili nito. Gayunpaman, naiirita ang Demon Queen at nagbulong ng tungkol sa kung bakit pinayagan ni Wei na makapasok ang mga mahihina at tao sa kanilang nasasakupan. Nais ba niyang magsagawa ng mga siraulong eksperimento sa kanila? Ipinapahiwatig ba niya na hindi siya nag-iisa ay hindi makapagpasaya sa kanya? Pagkatapos noon, sinimulang ilarawan ni Evo ang kanyang malabo na alaala ng nangyari pagkatapos niyang mawalan ng malay habang nakikipaglaban sa mga apostol. Ipinakita ni Wong Sai sa kanya ang kanilang mga talunan, at wala siyang ginawa kundi ibuhos ang tubig sa bibig ni Evo. Ang bihasang mandirigma ay agad na naibalik sa buong kalusugan at pinalakas dahil dito. Si Lee ang binigyang kredito ni Evo sa pag-save ng kanyang buhay. Naniniwala siyang kung wala ang pakikialam ni Lee, siya ay namatay na, naiiwan ang kanyang anak na walang magulang. Tumugon si Lee sa isang mapagpakumbabang paraan na sinasabing siya ay. Sinasabing ginawa lamang niya ang anumang gagawin ng iba, pero nagulat sina Neville at Evo sa hindi maipaliwanag na kakayahan ni Lee na buhayin ang isang tao mula sa bingit ng kamatayan gamit lamang ang tubig. Sa kabilang banda, magalang na iginiit ni Lee na wala nang kailangang ay pakitang kay abangan at dapat lang siyang uminom. Sabay na umiinom ng tsaa sina Neville at Evo, at nagulat sila habang kumakalat ang napakagandang enerhiya sa kanilang mga katawan. Napuno sila ng saya at bumagsak sila sa isang bunten upang maranasan ang makalangit na atmosfera at sumalubong sa sinag ng araw. Nasa estado sila ng nirvana at hindi makeably ang kanilang kasiyahan matapos uminom ng tsaa. Hindi pa nila naranasan ang kamangha-manghang lasa ng inuming iyon. Nakakita din sila ng milagrosong pag-unlad sa kanilang mga kakayahan sa magic bilang resulta ng pag-inom ng tsaa. Si Deville ay umangat ng isang antas mula sa pagiging 1-star mage hanggang sa maging 1-year archmage, habang si Evo naman ay umangat ng isang antas mula sa pagiging 3-star archmage. Mula sa pagiging 3-star archmage, umangat si Evo sa pagiging 4-star archmage. Pati ang ina ni Neville, na sa wakas ay dumating, ay nagkaroon ng mga balahibong tainga, na katibayan ng kanyang bagong natuklasang kapangyarihan matapos makisalo sa ganitong ambrosia.
Ang mga problema ng labas na mundo ay tila hindi gaanong mahalaga para kina Neville at Evo habang sila ay bumalik sa kasalukuyan. Nang makita ni Lee na walang laman ang kanilang mga tasa, nag-alok siya ng karagdagang tsaa, pero magalang na tinanggihan ni Evo ang kanyang alok. Naniniwala ang bihasang mandirigma na naipakita na ni Lee ang labis na kabutihan na nararapat para sa isang tao ng Diyos. Mahirap para sa mapagmataas na mandirigmang si Evo na tanggapin ang ganitong kabutihan mula sa isang tao na tila may walang hangganang kapangyarihan, pero sa huli ay umamin siya na halos hindi niya matanggap ang kabaitan ni Lee. Gayunpaman, tila hindi nababahala si Lee sa pagkapahamak ni Evo at ipinaliwanag na ikinagagalak niyang tumulong sa mga kapwa manlalakbay na nangangailangan. Kahit ano pa man ang kanilang ranggo, sa kabila ng patuloy na pagdududa ng Demon Queen, kumilos sina Lee at Wong Chi sa isang magiliw na paraan sa kanilang dalawa. Pareho nilang pinangarap nina Neville at Evo na balang araw, kung sakaling mag-cross muli ang kanilang mga landas, ay makakabawi sila sa kabaitan na ipinakita nila. Naghanda silang umalis sa kakaibang bagong lugar na ito, na naramdaman ang kanilang lakas at kaalaman mula sa kabaitan ni Lee. Ang init mula sa tsaa ay nanatili sa loob nila, nagpasiklab ng isang pag-asa. Dahil si Demon Queen Elizabeth ay nagmay-ari na ng lahat ng iba pang bagay sa bahay, naiwan si Lee na walang mas magandang inumin o merienda na maya-alok. Labis siyang nagdamdam sa katotohanan ito dahil ayaw niyang magalit siya. Hindi siya naglakas ng loob na bawiin ang anumang bagay. Matigas na sinabi ni Elizabeth na lahat ng iyon ay kanya at hindi sila dapat humawak ng kahit ano dito. Ipinahayag niyang kanya ang lahat. Muli, nag-express si Lee ng kanyang pagsisisi at sinabi na mas pinahalagahan niya ang kapayapaan ng isip ni Elizabeth kaysa sa matagumpay na pag-host sa kaganapan. Pagkatapos, tinanong ni Lee ang tungkol sa mga pangyayari na nagdala sa mga manlalakbay na atakihin. Nang magbago ang paksa, sinabi ni Evo na ang dahilan ay dahil may dugong elfen si Neville. Sa kultura ng mga elf, mahigpit na ipinagbabawal ang intermarriage, pero ang kanyang ina ay isang elfen saintess na nanganak kay Neville matapos magka-inlove kay Evo. Alam ni Lee na dahil si Neville ay may halo na lahi, siya ay naging target bilang rebelde laban sa mga tradisyon ng mga elf. Nagkomento si Elizabeth sa isang pabagsak na paraan na ang ganitong diskriminatoryong kaugalian ay mawawala kapag siya na ang nag-iisang pinuno ng mundo. Nagpatuloy si Evo sa pagsasabi na, tumakas siya at nagtago kasama si Neville matapos bumalik ang kanyang asawa sa banal na lupain ng mga elf matapos itong bumisita doon. Gayunpaman, sa kalaunan ay nalaman ng mga elf ang kanyang pag-iral at nagpadala ng mga operatiba upang kunin sila mula sa kanilang pinagtaguan. Nag-alok ang asawa ni Evo bilang sakripisyo sa pag-asang maipapakiusap sa mga elf na huwag kunin ang kanilang buhay. Sa pagkakataong ito, ang mga madidilim na mage mula sa Demon Realm ang humahabol sa kanila sa ngalan ng kanilang guild. Nang banggitin ang Demon World, lumapit si Lee kay Elizabeth at tinanong kung may kaugnayan ba siya rito. Ang pag-iisip na ang Demon Queen ay may anumang uri ng relasyon sa mga kasuklam-suklam na nilalang ay nagdulot sa Demon Queen ng pagduduwal. Nagalit ang Demon Queen sa insinuation ni Lee at humiling na malaman kung ano ang ibig niyang sabihin sa kanyang sinabi. Agad na binawi ni Lee ang kanyang pahayag at nag-alok ng paghingi ng tawad para sa kanyang walang ingat na komento. Upang maibsan ang tensyon, nagtanong si Lee sa kanyang mga bisita sa isang nakaka-reassure na tono para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Wednesday Guild mula sa Demon Realm at ang dahilan ng kanilang pagkuha ng mga elf. Ipinaliwanag ni Evo na ang layunin ng guild ay muling gisingin ang alamat na Demon Queen na si Elizabeth, na dati nang responsable sa pagpapaamo ng buong mundo sa ilalim ng kanyang pamumuno. Naghahanap sila ng iba't ibang mga yaman, kabilang ang mga elf, upang isagawa ang kanilang mga masamang eksperimento sa mga tao. Nang marinig ito ng Demon Queen, nagbigay si Lee sa kanya ng nakakaaliw na tingin na lalo lamang nagpasiklab sa kanyang galit. Sa kanyang puot, hinawakan niya si Lee at pinagsabihan siya dahil sa kanyang mga padalos-dalos na palagay, sinasabihan siyang syempre siya ang tunay na Elizabeth at hindi isang impostor na nais nilang buhayin. Habang patuloy silang nag-aaway, si Lee, na nagiging balisa, ay nagpatibay na wala siyang pagdududa tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at nakiusap na kumalma siya. Lumingon si Neville sa kanyang ama para sa kailan-awan matapos malito sa kakaibang relasyon ng dalawa. Pinaamo siya ni Evo at pinagsabihan siyang magpakita ng tamang asal habang nag-aaway ang kanilang mga bisita.
Nagtataka ang Demon Queen kung paano naniniwala ang mga tao sa planeta na siya ay patay na samantalang nandito siya mismo sa harapan nila. Sinabi ni Evo na si Elizabeth ay hindi nakita sa nakaraang 500 taon, at kung siya ay buhay pa, wala nang duda na matagal na siyang nagmay-ari ng kapangyarihan. Ang impormasyong ito ay nagdulot ng pagkabigla kay Lee, na nanginginig na ipinaliwanag na si Elizabeth ay halos 1 taon pa lamang na nakakasama niya at hindi ng mga siglo. Sa puntong ito, naging mausisa ang Demon Queen at sabik na nagtanong tungkol sa mga detalye ng mga ulat. Tungkol sa sinasabing mga pangyayari ng kanyang kamatayan maraming taon na ang nakararaan, nag-atubili si Evo dahil hindi siya sigurado kung ang kwento ay lalo lamang magpapainit sa galit ng Demon Queen. Si Neville ay nagkwento ng kwento ng may pag-aalinlangan, ipinaliwanag na ang dakilang bayani ay sa huli ay nagtagumpay laban kay Elizabeth matapos ang isang epikong laban na tumagal ng 1 buong buwan, ngunit nagbuwis ito ng kanyang buhay. Nagtapos ang pamumuno ng Demon Queen 500 taon na ang nakalipas nang sila ay nagkasira sa isa't isa. Nagalit si Elizabeth nang marinig ang kwentong ito na gawa-gawa lamang. Naghimok siya ng isang nightmare realm na puno ng mga lumulutang na bungo at tinanong kung paano nila nagawang kumalat ng ganitong kasinungalingan. Habang ang kanyang mga mata ay nag-aalab ng pula, ang takot na si Neville at Evo ay agad na nagbago ng kanilang kwento at kinumpirma na si Elizabeth ay nagsasabi ng totoo. Sa pagsisikap na bawasan ang epekto ng balita, sinabi ni Lee na siya marahil ang mitolohikal na bayani mula sa kwentong iyon. Dahil kinilala siya ng kanyang computer bilang ganoon, nagulat sina Neville at Evo at nagtitigilan sila sa isa't isa sa hindi makapaniwala nang malaman nilang ang simpleng si Lee ay maaaring ang legendary warrior. Natarante sina Neville at Evo nang matutunan nilang si Lee at ang babaeng nakatayo sa harapan nila ay ang legendary hero at Demon Queen, ayon sa pagkakasunod. Habang sila ay nawalan ng malay mula sa sobrang bigat ng sitwasyon, nag-spray ng dugo mula sa kanilang ilong. Ang kanilang mga dila ay namumula at ang kanilang mga isipan ay naguguluhan habang sinisikap nilang maunawaan kung paano sila nakakasalo ng mga buhay na representasyon ng napakahalagang mga makasaysayang alamat. Hindi ito maipaliwanag sa anumang pamantayan ng logika o rason. Sa panahong sila ay nawalan ng malay, nagbigay si Elizabeth ng mapanlikhang sulyap kay Lee, ang kanyang tinalo at aliping walang kalaban-laban, at nag-enjoy sa kanyang pagkaka-incarcerate. Bumalibag siya sa mesa sa pagkainis nang sa wakas ay makagising at maalis ang mga paranoid na imahe na mayroon siya tungkol sa mga stupidong tao at ang kanilang mga kasinungalingan. Sa oras na umabot siya sa puntong iyon, bumaligtad ang Demon Queen at nagmamadaling umalis sa silid, idineklara na ayaw na niyang mag-aksaya ng kahit 1 minuto pa sa ganitong nakakadismayang kumpanya. Nag-blush siya ng labis, iniisip na si Lee ay lumalampas sa hangganan sa kanyang kaiabangan. Sa pagslam ng basag na pinto, napagpasyahan ni Elizabeth na si Lee ay sobrang nakakainis para tiisin ngayong gabi. Samantala, tinanong ni Evo si Lee ng direkta kung ano ang balak niyang gawin sa kanila ngayon. Tumawa si Lee ng may kaba, inamin na kailangan niyang mag-isip ng mabuti pagkatapos ng dramatikong pag-alis ni Elizabeth. Naisip na maaaring nabasag ni Elizabeth ang oras mismo upang makarating sa panahong ito, na magpapaliwanag sa 500 taong agwat mula nang isipin ng lahat na siya ay patay hanggang sa ang temporal na pagkasira ay ma-stabilize, mananatiling hindi nakasync ang oras. Nang magdamag, habang ang buwan ay sumisikat, bumulong si Neville sa kanyang ama na hindi nila inaasahan na ang kilalang Demon Queen ay isinakripisyo ang lahat para sa pag-ibig, tulad ng ginawa niya. Pero pinagsabihan siya ni Evo na hindi sila dapat ikumpara sa mga tulad ni Lee at Elizabeth. Ang tanging maaari nilang gawin ay maghintay at sana ay mapanatili ang kanilang mga hindi gaanong mahalagang buhay. Nanggatag sila sa takot na mapasama ang mighty hero. Ngunit nagtataka si Neville kung sinasadya ba sila ni Lee, bakit pa sila ililigtas. Nagbigay ng babala ang kanyang ama na para sa mga nilalang tulad ni Lee at Elizabeth, ang mga tao ay parang mga langgam na pwedeng paglaruan sa isang kapritsyo. Sa isang lagok lang ng tsaa, halos pinasama sila ni Lee sa kabila ng kanyang kabaitan. Nakasalalay ang kanilang kapalaran sa kanyang pabago-bagong mga ugali. Pinayuhan ni Evo si Neville na panatilihing maayos ang kanilang relasyon sa kanilang mga bisita, dahil ang pag-iwas ng galit ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan. Dahil sa oras na iyon, narinig nila ang mga hakbang ni Lee sa labas habang napansin niyang gising pa sila. Natigilan si Neville sa takot, nag-aalala kung ano ang maaaring gawin ng bayani,
pero tumawa lang si Lee at sinabi sa kanila na huwag matakot. Tanong ni Evo, bakit kayo gising pa sa ganitong oras? Ano ang ginagawa nyo? Nang makita ni Evo si Lee, natakot siya at inisip na ito na ang tunay na katapusan ng kanyang buhay. Pero inion ni Lee ang ilaw at nagtanong, kung hindi pa kayo natutulog, paano naman ang maglaro ng baraha? Naguguluhan si Burrs, hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng maglaro ng baraha. Pagkatapos, sa ilalim ng liwanag ng kandila, umupo silang lahat sa sahig upang maglaro ng baraha. Ipinaliwanag ni Lee ang lahat ng mga patakaran ng baraha sa kanila, at upang makumpirma, tinanong niya kung naiintindihan ba nila ang lahat. Sumagot si Burrs na naiintindihan niya ng bahagya. Si Evo ay nag-iisip na baka sinasabi ito ng kanyang ama dahil ito ang pagsusulit ni Lee para sa kanila upang malaman kung papatayin ba sila o hindi. Naisip ni Lee na kung maiintindihan nila ang 50% ng kanyang sinabi, okay na iyon. Sinabi niyang sisimulan na niyang ipamigay ang mga baraha. Ngunit nagkaroon si Evo ng tanong para kay Lee, pero nag-atubiling magtanong. Sa huli, hindi na niya kayang pigilin ang kanyang pagnanais na magtanong, kaya tinanong niya si Lee kung ano ang pangalan ng larong ito. Tinanong niya ito dahil may masamang aura na umaabot mula sa mga barahang ito na hindi niya maunawaan. Nagulat si Lee sa kanyang tanong dahil hindi niya inaasahan na magtatanong siya. Talagang napadpad siya sa tanong na iyon sa sandaling iyon. Naisip niya na ang landlord card ay maaaring hindi madaling maunawaan ng mga tao sa mundong ito, kaya nag-isip siya ng bagong pangalan at napagpasyahan niyang tawagin itong Dragonfight. Pinili niya ang pangalang iyon dahil cool ito, pero ang cool na pangalan na iyon ay nagpagulat kay Evo at Burrs, parehong nagulat sila sa pangalan. Si Elizabeth, na umalis kanina at nagalit, ay hindi makatulog, kaya nagpunta siya upang tingnan. Ginamit niya ang kanyang mataas na antas ng magic concealment technique upang paghiwalayin ang kanyang katawan at kaluluwa. Ngayon, nasa anyo na siya ng kaluluwa kaya hindi siya makikita ng iba at makakapagdaan siya sa kahit ano. Habang naglalakad siya sa paligid ng bahay, narinig niya na naglalaro si Lee ng Dragonfight, kaya huminto siya upang tumingin. Ipinaliwanag ni Lee kung ano ang Dragonfight para sa kanila. Sinabi niya na parehong sila ay matatapang na bayani na kailangang magkaisa upang talunin ang dragon. Maaari silang magdesisyon kung sino ang magiging bayani o dragon ayon sa mga barahang kanilang dinraw. Bumulong si Lee kay Evo na ito ang inaasahan niya dati siguradong ito ay isang pagsusulit para sa kanila. Sa pananaw ng parehong ama at anak na babae, si Laping ay mukhang kontrabida. Nagsimula si Laping na ipamigay ang mga baraha at binalaan sila na mag-isip ng maigi bago sila pumili. Kinuha ni Laping ang kanyang mga baraha at sinabi sa kanila na tingnan din ang kanilang mga baraha. Bumulong si Burrs kay Evo na wala ng puwang para sa pag-aalinlangan ngayon at tinanong siya na kunin ang kanyang mga baraha. Si Evo ay natatakot na kahit hawakan ang mga mahiwagang barahang iyon. Nang hawakan niya ang mga baraha, parang bigla siyang na-teleport sa isang demonyong impyerno. Nagulat si Burrs, naisip niya, ito ba ay isa na namang kaharian? Nanginginig sa takot si Evo, naisip niyang hindi ito mabuti dahil ang simpleng pagkuha ng mga baraha ay nag-drain ng lahat ng kanyang magic power. Hindi niya maigalaw ang kanyang katawan, kaya tumingin siya sa kanyang ama at humingi ng tawad dahil hindi siya makakatulong sa kanya. Sinabi ni Burrs na okay lang iyon at inutusan siyang iwanan na ang natitira sa kanyang ama. Sa isang panig, ito ay isang sitwasyon ng buhay at kamatayan, at sa kabilang panig para kay Laping. Parang naglalaro lang ng normal na baraha. Tinanong ni Laping si Burrs kung gusto niyang maging dragon habang tinitingnan ang kanyang mga baraha. Naisip ni Laping na kahit wala siyang masyadong malalaking baraha, maganda pa rin ang kanyang set. Mayroon din siyang malaki at maliit na mga hari, kaya hindi ito masama, sulit subukan. Sumagot si Burrs at Evo na ayaw nilang maging dragon. Pareho silang may mga magagandang baraha pero hindi nila alam iyon. Naisip ni Laping na kung makakakuha siya ng isa pang 4 at 2, magkakaroon siya ng panalong kamay. Muli niyang tinanong sila kung sigurado ba silang ayaw nilang maging dragon. Ibig sabihin ni Laping ng pagiging dragon ay kung gusto nilang palitan ang mga baraha, ngunit parehong tinanggihan ni Evo at Burrs dahil hindi nila ito naintindihan. Sinabi ni Laping na hindi na siya magiging magalang at kinuha ang isang baraha, ngunit nang baligtarin niya ang baraha, hindi ito maganda, na makikita sa mukha ni Laping.
Nagsimula ng manginig sa takot sina Evo at Burrs, na nag-iisip na hindi nasisiyahan si Laping sa kanilang pagganap. Sinabi ni Laping na siya na ang unang maglalaro. At naglaro siya ng 8. Ngayon ay turno na ni Burrs. Naisip ni Burrs na basta't makakadaan sila sa pagsusulit na ito, pababayaan sila ni Laping, kaya hindi sila pwedeng sumuko ngayon. Pero nang kumuha siya ng baraha, bigla niyang naramdaman ang sakit sa kanyang puso. Sa bawat paglalaro nila ng baraha, nagbabayad ito ng halaga ng kanilang buhay. Pero tiniis ni Burrs ito at nagsilbi ng J. Nagsimula siyang manginig sa sakit. Nang makita ito ni Evo, natakot siya, ngunit sinabi ni Burrs na ayos lang siya, kaya iwanan na lang sa kanya ang lahat. Dahil natatakot, ipinasa ni Evo ang round na ito, at ngayon ay turno na ni Laping. Tiningnan niya ang kanyang mga baraha at naisip na bukod sa Royal Flush, mayroon siyang straight mula 7 hanggang Q, 3, 4 na segundo na may pares na 5. Naiwan na lang ang 10 at J. Dapat bang buksan niya ang app o hindi? Kung mabibigo siya, maglalaro siya ng 2 at mauuwi siya sa disbentaha. Sobrang nag-iisip si Laping at nagiging masyado siyang kinakabahan. Pero ipinasa rin niya. Nabigla si Burrs, kakatapos lang niyang kumuha ng baraha at nawalan siya ng lakas buhay, at ngayon kailangan na naman niyang gawin ito muli. Tinanong niya si Laping kung sigurado bang ayaw niya na. Ngumiti si Laping at sinabing hindi. Ngayon, lahat ng presyon ay nasa kay Burrs. Naisip ni Burrs na sinasadya ni Laping na ipagpatuloy ang laro upang patuloy na ubusin ang kanyang lakas buhay. Sa sitwasyong ito, kailangan niyang maubos agad ang lahat ng kanyang mga baraha. Diretsahang ipinakita ni Burrs ang kanyang 8 baraha, 2 reyna, 36, at 37. Sinabi niyang ayon sa mga patakaran, dapat tawagin itong Flying Dragon. Pero nang inilapag niya ang mga baraha, saglit na tumigil ang tibok ng kanyang puso. Ang galaw na ito ay gumamit ng malaking halaga ng kanyang lakas buhay, ngunit tiniis niya ito. Ang kapalit ng galaw na ito ay isang paa, at alam niyang habang mas malaki ang mga barahang lalaruin niya, mas malaki ang presyo. Ang hindi niya inaasahan ay isang higanteng lumilipad na dragon na gawa sa espiritual na enerhiya ang lumabas mula sa kanyang galaw. Parehong nabigla sina Evo at Burrs nang makita ito. Nagsimulang maghanda ang dragon upang atakihin si Laping. Hi-attack Laping. Si Elizabeth ay nanunood ng lahat mula sa gilid. Pagkatapos ng atake sa Laping, nawala ang espiritual na dragon. Si Burrs ay sobrang natakot dahil nalaman niyang ang paglalaro ng kombinasyon ng mga baraha ay nauuwi sa pagkatalo. Sabi ni Burrs, tapos na ako, nasaktan ko ang maalamat na bayani, patay na ako ngayong beses. Pero walang galo si Laping mula sa atake ng dragon. Sinabi ni Laping kay Burrs na maganda ang pagkakalaro niya. Hindi makapaniwala si Burrs sa kanyang mga mata, dahil matapos ang atake ng dragon, ayos lang si Laping. Ngumiti si Laping at sinabi na ayaw niyang magpatuloy. Nanginginig ang mga kamay ni Burrs at sinabi niyang naiintindihan na niya. Nilaro niya ang kanyang barahang A3. Si Evo ay nagsabing, pass. Pagkatapos ay oras na para kay Laping, nilaro niya ang kanyang baraha. Sabi ni na Burrs at Evo na hindi nila kaya itong talunin. Ngumiti si Laping at nagsimulang maghanda ng isang makapangyarihang galaw. Bigla silang napalibutan ng malakas na asol na liwanag. Nabigla si Burrs nang makita ang isang alon na kayang sirain ang kalangitan na lumabas mula kay Laping. Ang alon ay umatake kina Burrs at Evo. Sabi ni Burrs sa kanyang anak na si Evo, kapit ka lang. Pero si Evo ay nag-aalala para sa kanyang ama. Ang alon na sumisira sa kalangitan ay nilamon silang dalawa. Matapos makaligtas mula sa atake ni Laping, sinabi ni na Burrs at Evo na hindi na nila kayang magpatuloy. Pero nagsimula ng maghanda si Laping para sa kanyang susunod na galaw at sinabing, next is 3 of a kind with a pair. Biglang lumitaw ang mga kabayong may mga sundalo mula sa ere at handa nang umatake kina Burrs at Evo. Sobrang natakot si Burrs at sinabing hindi niya ito kayang talunin. Ngunit sinabi ni Evo na gusto niyang subukan. Inihanda niya ang kanyang mga baraha, pero tutol si Burrs sa desisyon ng kanyang anak. Sinabi ni Burrs, kung lalero ka, kailangan mong bayaran ito ng iyong lakas buhay. Hindi nakinig si Evo at sinabi niyang hindi na siya pwedeng magtago, gusto rin niyang protektahan ang kanyang ama. Pagkatapos niyang sabihin iyon, inihanda din niya ang parehong galaw ni Laping. Makikita ngayon ang dalawang kabayo na may mga sundalo na nagsisimulang maglabanan.
And that's it for today's video. If you enjoyed the content, please don't forget to like and subscribe, hit the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na ilalabas namin. Thank you for watching, and see you in the next one.